At ngayon pong gabi, lahat po na may sakit at may karamdaman sa lugar na ito ay gagaling. Ang mga bulag ay makakakita. Ang mga bingi makakarinig. Ang mga pipi magsasalita. Ang mga pilay ay lalakad. Ang cancer, bukor, tumor, cyst, goiter, lahat ay malulusaw at gagaling. Ang sakit sa puso, sa atay, sa baga, sa bituka, impeksyon sa ihi, mayoma, glaucoma, epilepsy, katarata, lahat ay gagaling. Walang sakit at karamdaman sa lugar nito ngayong gabi ang hindi gagaling. Oh, you are here. Yes, you're here. Lord, you're here. How is His name? Oh, Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Lord Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Your presence makes them whole. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Your presence makes them whole. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Lord Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Your presence makes them whole. Your presence. Your presence makes them whole. Your presence. Your presence makes them whole. Sa pong malakas na palakpak sa Diyos. Kung tayo po'y naniniwala na ngayon pong gabi, dakilang bagay ang magaganap. At ang magaganap po rito ay tatama po sa buong Pilipinas ay pumalakpak po tayo ng malakas. Tumalon po tayo ng mataas. Sumigaw po tayo ng malakas. Ang tayo po'y naniniwala na lahat po na may sakit karamdaman dito ay gagaling, ay tayo po'y pumalakpak, lumukso, lumundag, sumigaw, tumalon ng malakas at palakas. Hallelujah! Amen. God bless you all. Be seated, please. Pwede na po tayong lahat umupo. Tayo po ngayon, Pilipinas, Church of God, at lahat ng nanonood sa ating NBN4, sa Middle East, sa Asia, sa Europe, sa Amerika, at sa buong mundo, tayo po ay nasa bayan po ng Diyos, ang Guagua, Pampanga. At dito po sa lugar na ito ay inyo pong masasakyan ng maraming himala, kamangamangang himala, na hindi nyo pa po nakikita at naririnig. At huwag po kayong mag-alala, dahil alam kong kayo po ay sabik na maranasan ng Diyos. Kung ano pong gagawin ng Diyos sa inyo, kung ano pong gagawin ng Diyos sa lugar na ito, ay siya niya rin pong gagawin sa inyo saan man po kayo sa Pilipinas at buong mundo. Dahil ang Diyos po ay Espiritu. Siya po ay nasa lahat ng lugar, sulok, pook, at dako. At di niya po kayo kakalimutan, mahal niya po kayo. At dakilang bagay po ang kanyang inilaan para sa inyong lahat. Pagka kayo po ay magaling na, malaya na, ako po inyong sulatan, tawagan, i-email. Bisitahin po niyo ang ating worldwide website para sa karagdagan pang impormasyon kung paano po kayo lalago sa ating Panginoong Jesucristo. At the same time, ay magpatuloy po tayo sa Kanya. Marami pong chapter ang Jesus is Archil sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Pwede po kayong tumawag sa mga telephone number na nagpapala sa TV screen, ina-announce sa radio set,
at nakalagay po sa ating website upang ipaabot po sa inyo ang mga lugar, bayan, telepono at pangalan ng ating po mga anak na pastor at pastora na nagmamahal po sa inyo upang kayo po'y makadalo at kayo po'y maingatan at patuloy pong madala sa pamumuhay kagaya ng Panginoong Jesucristo. At ipamalitan niyo pong oras ng himala. At sabihin po niyo sa lahat na sa oras ng himala, lahat ng dakilang himala ay nangyari at nagaganap. At kung kayo po'y handa na po sa inyong himala ngayong gabi, palakpakan po natin ang Diyos ng malakas. Amen. Samahan po ninyo ang lingkod ng Diyos sa aklat po ng Roma. Ang pamagat po ng kapahayagang atin pong marinig ngayong gabi ay Christ or Crisis. Si Kristo o ang krisis. Ang sabi po sa salita ng Diyos, aklat ng Roma, Kabanata 8, talata 22 ay ganito. Na bago ko po ito basahin, maaaring marami po sa inyo nagtatanong, bakit kinakailangang magbasa pa ng salita ng Diyos? Bakit hindi ka na lamang manalangin kaagad, o kami hawakan mo ng kamay, o kundi man ay pahira ng langis, para kami gumaling na, kagaya ng ginagawa ng ilan. Alam po ninyo, no, ang totoo pong himala ay inyo lamang pong makukuha pag ang salita na Diyos sa inyo pong narinig. At wala pong totoong himala, maliban ang salita na Diyos sa inyo, ay inyo pong marinig. Kaya yun pong dahilan, kasi ayoko po kayong bigyan ng fake na himala. Ang ibig ko pong himalang matanggap ninyo ay totoong himala na talagang nagbabago at nagpapalaya ng inyong mga buhay. Amen? Kaya po ay mangangaral ng kanyang salita upang ang inyong pananampalataya ay lumabas. At the same time, ang Panginoong Jesucristo po inyong maranasan at pag nagkaganon, tapos na po ang istorya ng kalungkutan ng inyong buhay. Wala na po kayo sa krisis, kayo po ngayon ay nasa kaligtasan na at kagalingan. Kahit napakarami pong maling himala na nagkalat po sa Pampanga at buong Pilipinas. No? Even though pwede po kung pumawak lang po sa inyo, kayo po'y gagaling dahil ang Diyos po'y suma sa akin. O pwede po akong manalangin na ngayon, kayo pong lahat ay gagaling na dahil ang Diyos po'y suma sa akin. Kaya lang, hindi po sapat yun. Dahil ang gusto po ng Diyos ay hindi lang kayo gumaling kung kayo may sakit, kung hindi. Gusto niya pong siya ay inyong makilala. Na kayo po'y magkaroon ng relasyon sa Kanya. At yung tinanggap niyo pong himala ay wag na pong mawala pa. Dahil napakarami pong maling himala. At yung mga tao pong mukhang parang baka sakaling gumaling, nagtatanong na mukhang nagkasakit uli ako. Mukhang bumalik ang sakit ko. Paano? Kung iingatan ng mukhang at parang totoong himalang tinanggap ko. Yun pong dahilan kasi nga po, walang pangangaral ng salita ng Diyos. Para po itong lupa Yung lupa, para siya po ay maglabas po ng bunga, kinakailangan itanim natin yung binhi, yung buto. Amen? Ang nangyari po sa ating mga kababayan, at sa buong Pilipinas, sa Pampanga, gusto po ng marami na magkaroon po ng walang butong tinanim sa lupa. Yun po yung maling himala. Kaya nagtataka po yung marami, hindi tumagal yung tinanggap niya. Hindi naman na itinanim sa lupa yung buto Kaya hindi po natin alam yung ating pong tinanggap, plastic. Hindi nga pwedeng mamunga ang alaman pong binhi, malibang itanim mo sa lupa. Kaya ganyan po kahalaga ang pangangaral ng salita ng Diyos upang ang totoong himala ay inyo pong matanggap. Amen. Palakpakan po natin ng Diyos.